Magandang umaga and welcome to The Insight. Ngayon ay tatanawin natin ang kalagayan ng puso, hindi lang ng tao, kundi ng buong bayan. Kumusta na po pala ang ating bayan? Yung pinakapuso ng ating bayan. Saan ba matatagpuan ang puso ng ating bayan? Sa tao. Sa mga mamamayan, ang puso ng bayan na nagluklok na mga namumuno. Kaya yung mga pinuno na iniluluklok ng napupusuan ng mga mamamayan, kung ito ay nasugatan, sugatan din ang mga mamamayan. Kaya ang ating pag-uusapan ay patungkol sa, ang titulo ay When a Nation Longs for a Godly Leader. Bakit? Bakit godly leader? Ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng ungodly na leader for our nation. Kasi kung ang ating leader ay sugatan, walang magagawa yan. Mahina yan. Kaya mahina din ang nation. Sa Pilipinas, aramdam natin ang bigat ng panahon. There's political division, social injustice, corruption, at pagod na ang isipan at damdamin ng marami. Hindi lang ito usaping politika, ito ay usaping kaluluwa ng bayan. Kahit ngayon mga batang halos paslit pa, ginagawa na nga lang sa social media na parang katatawanan or something like reminder that our nation is suffering too much. And we've been praying for our leaders that the Lord will work through them, will move in their lives, that they can bring change, that they can bring godly or show and exert leadership that is godly, so that they can lead us to godly path. Kaya't sinabi ng marami, enough is enough. Enough of corruption, enough of injustice, and enough of evil na nagkikreep, gumagapang sa ating bayan. Kaya lugmok ang ating bayan. Pilit na binabangon, pilit na ipinagpipray, pilit na may nangangaral na mabuti, naglilid na mabuti. Pero meron din puwersa na sumusugat sa magandang ginagawa ng iba sa atin. Lalo na yung may puso para sa tao. Mga kapatid, sinasagot ito ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 29:2. Ang sabi, kapag ang matuwid ang namumuno, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag masama ang pinuno, ang bayan ay dumaraing. Bakit? Dahil sugatan. Ang tunay na kaunlaran ay hindi nagsisimula sa yaman, kundi sa integridad, pananagutan, at takot sa Diyos na mga namumuno. Ang bansa ay pinagpapala kapag ang leader ay may malasakit
sa tao at sa taong bayan, sa bayan mismo. Yes, sa tao, tao yun, yung nasa bayan, yung bayan. May paninindigan sa tama. Ang tao ngayon, kahit na ang mali ay pinaninindigan at pinagmumukhang tama, nagagalit pa kapag may mga tama na maayos na ipinamamalas. Diba? Pinagmumukha sa taong bayan ang kamalian na gospel truth kasi inuulit-ulit. But it doesn't mean na kapag ka inuulit-ulit kahit yung masama ay truth na yon. The truth is in God. Ang pagbabago, tandaan natin, ng bayan ay nagsisimula rin sa pagbabago ng puso ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito po ang the insight. Sa gitna ng ingay ng politika at sakit ng lipunan, manalangin tayo para sa mga pinunong may takot sa Diyos, sapagkat ang isang bansang ginagabayan ng Diyos ay umuunlad, kakaroon ng kapayapaan. Ito ay tinatawag na bansang tunay na pinagpapala. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga pinuno. Bigyan niyo po sila ng karunungan na kami ay magabayan sa tamang landas at higit sa lahat, tumanggap ng iyong mga salita na siya magiging gabay ng taong bayan. Paunlarin mo ang kabuhayan ng bawat Pilipino at ang lahat ay magsisipag numbalik sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli, magandang umaga sa inyong lahat.